Yan. Kamustahin po naman natin yung ating mga kapatidan. Magkamayan po kayo at sabihin magandang hapon kapatid. Ayan. Hallelujah. Ready na po ba kayo sumayaw at kumanta? Ayan. Ayan. Tinatawagan daw po ang mga kids. Mina. Sa. Ayan, ready na po ba? Amen. Ayan, tayo na po umawit at sumayaw sa Panginoon. Ayan. Yan mga kapatid, sayang sumayaw. Hallelujah! Let's praise the Lord! Let's clap our hands to the Lord. Amen! Walking into the night, wanting a place to hide the spirit soul. It's vagabond.
tayo po ay manatili sa presensya ng ating dakilang Panginoon. Bagaman tayo po ay kakaunti, ngunit alam ng Lord na itong konting ito ay malalaki ang puso, mga taong nag-worship sa Lord, mga taong willing mag-surrender sa Lord. Mga kapatid, ang atin pong katawan ay banal na tahanan po ng Espiritu. Ito po ay pagmamay-ari ng ating Panginoon. Kaya po, ang ating mga katawan po ay dapat nating ingatan. Dahil ito pong mga katawan to ay ibabalik natin sa Lord. Kaya po, atin pong itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. For He is good to our life. He deserves our praises. He deserves our honor. Hallelujah. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka
Hallelujah. Tayo po ay manatili po sa presensya po ng Panginoon. Hallelujah. We praise you, O Lord God. We glorify your name, Panginoon. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nabubuhay dahil sa perfect love ng Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay pinatawad dahil sa perfect love ni Jesus. Ang lahat ng sakit ay gumaling dahil sa perfect love ni Jesus. Kaya atin po siyang awitan, atin muling gamitin ang ating mga bibig at boses sa pagpupuri po sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Better than I ever consider your forgiveness heals the depths of my being.
Nasaan na kaya ako kung wala ang pag-ibig ng Panginoon? Nasaan kaya ako? Siguro, kung hindi ako love ni Lord, siguro natutulog lang ako sa kwarto ko ngayon. Siguro, nagsha-shopping, o kaya naglalaba, o kaya nagtatrabaho. Siguro, yung buhay ko, basta na lang naging tao. Pero dahil mahal ako ni Kristo, kapatid, dahil mahal ka ni Kristo, nandito ka ngayon at nabubuhay ka. Hindi lang para kumain, hindi lang para kumita ng pera, hindi lang para mag-aral. Nandito ka kasi may purpose yung buhay mo. Higit pa sa kaya mong i-imagine. Amen? Mahal na mahal ka ng Panginoon, kapatid. Alam ko, hindi biro. May mga iba sa atin, may mga pinagdadaanan. Pagdadaanan mo lang yan. Malalagpasan mo lang yan. Today, gusto ipaalala ng Panginoon sa'yo yung lahat ng pinagdaanan mo. Lahat ng pinagdaanan mo na wala siya. At lahat ng pinagdaanan mo na kasama siya. Kita niyo ba yung pagkakaiba ng buhay kasama si Kristo at yung buhay na wala si Kristo? Ano pipiliin mo, kapatid? Yung buhay na sariling diskarte mo? O yung buhay na kasama mo si Kristo? Nagsisikap, nagsiserve sa Kanya. God wants you to realize today na without His love, walang kwenta ang buhay mo. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace Yes, Lord. covers all my days. Oh, the perfect love of Jesus is every day. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I will be. Overwhelming grace covers all my days. Perfect love of Jesus is every day. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I will be. Overwhelming grace covers all my days. The perfect love of Jesus is every day to me. Yes, oh Lord. We love us so much, oh Lord God. Oh, we love you, Lord. Yes, oh Lord Jesus. Thank you, Lord God, because you love us. Ikaw lang yung perfect magmahal, Panginoon. I can never Pag kami nagmahal, laging may kondisyon. Laging merong, sit up. laging may kulang. I'm chosen. Pero pag ikaw nagmahal, perfecto, Lord God. Thank you, Lord God, Never mess it up. because you love me. You've chosen me. Mess it up. I'm loved. I'm chosen. Your arms are wide open. I can never mess it up. I can never mess it up. I'm loved. I'm chosen. Your arms are wide open. I can never mess it up. Oh, I can never
you for loving me. Thank you for choosing me, oh Lord God. I can never Mess it up. I could never mess it up. Yes, oh Lord God, for loving me, for choosing me, for loving you, for choosing you. Hallelujah. Huwag nating sayangin ang pag-ibig ng Panginoon. Mahal na mahal po tayo ni Lord. At ang lahat ng mga anak niya na nagmamahal sa Kanya ay sumigaw ng pinakamalakas na Hallelujah. Yung mga nagmamahal sa Panginoon, sumigaw ng pinakamalakas na Hallelujah! Pinakamalakas po na palakpak para sa ating Panginoon na mahal po tayong lahat. Hallelujah! Maraming pong salamat. To God be all the glory and the honor in Jesus' name. Amen! Papuri po sa Panginoon. Hallelujah! Ibang-iba po yung ating echo ngayon, ah. Praise God. Ayan. Ngayon naman po tayo po ay dadako. Dahil blessed na blessed po kayo, tama po ba? Blessed na blessed kayo? Bagang wala naman. Na-bless po ba kayo sa praise and worship? Siyempre, blessed na blessed po tayo. Dahil po dyan, dadako na po tayo sa pagkonekta po sa blessing ng Panginoon. Ano po? And, ayan. Ang blessing po ng Panginoon, meron po tayong tithes and offering baskets and, honoring the word, man of God. Ano po, ito pong dalawang box dito. Sa atin po mga envelope, yung red po ay para sa offering, na which is, yung blue po para sa tithes. Pagbabalik po natin yun ng 10% sa Panginoon. Ano po? And yung red naman po ay sa offering. Para tayo po ay maging pagpapala sa iba. Ano po? At tayo po ay magiging pagpapala sa pamamagitan ng offering, offering natin sa Panginoon. Dahil meron po tayo ditong mga paraan kung paano po maging blessing sa Panginoon. Ano po? At meron po tayo diyang Mercy and Compassion Mission, Music Ministry, Transportation Ministry, Kids Church, Medical Mission, and Building Fund. Ano po? Diyan po sa mga pag-aangya, pwede po tayong gamitin ng Panginoon upang pagpalain din po ang iba. At para naman po sa mga walang cash, ano po, mayroon po tayong GCash account, video account, Maybank, and Palawan Express po. Ano, na mga account para po sa tithes and offering. Then, next naman po, meron din po tayong seed faith, yung pagtatanim po sa mga man of God. Ano po, meron po tayong GCash and video account kung kayo po ay na-bless sa araw na to. And ngayon naman po, tayo po ay kukonekta sa blessing po ng Panginoon sa pamamagitan ng tithes and offering. Kaya akin po inaanyayahan dito sa unahan si Kuya Tupe para tayo po ay i-lead sa blessing po ng Panginoon. Ano po? Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom po sa ating lahat. Bago po ako magkwento, papabasa ko muna po yung yung tithes yung verse ko po ngayong meron ba? And sabi po dito sa Revelation 4:11, ito po ay devotion po ngayon, verse po ngayon. Verse today, kung may app na YouVersion po kayo, makikita nyo po yun doon sa verse po ngayon. Sabi po dito, sa aking version, karapat dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan, sapagkat kayo ang lumikha ng lahat ng bagay, at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan.
mabuti po ang Panginoon na karapat-dapat po natin pagpurihan ng Panginoon. Karapat-dapat tayo magbalik sa Kanya ng papuri. Dahil siya po ang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Nilikha niya ang mundo at nilikha niya ang langit at lupa. Nilikha niya tayo at ng Kanyang kawangis po. Ano po? Dapat lang po na lahat na natatanggap natin dito sa mundo, lahat ng mga bagay na nanggagaling sa Panginoon, na karapat-dapat lang po tayo magbalik sa Kanya. Dahil lahat na nanggagaling sa Diyos ay ating pong nakakamtan. Ano po, buhay po natin na tayo ay malakas pa hanggang ngayon, na tayo ay nakakahinga pa hanggang ngayon, na hindi tayo nahihirapan, nakakain tayo ng maayos. Yan po, ganyan po kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Kasi po, karamihan po, napapansin po natin sa iba't ibang panig ng mundo na hindi po maganda yung nangyayari sa mga tao po. At blessed po tayo dahil tayo hindi nakakaranas ng ganong kahirapan at nawa ay tayong lahat ay maging halimbawa sapagkat maging kung ang tingin sa atin ng mga tao ay may Diyos tayo, ay sasampalataya din po sila sa Panginoon. Ano po? At yun po, may testify lang po ako. Ano po? Ako po bilang tao o bilang bilang tao po, nanampalataya po ako sa Panginoon. Nanampalataya po ako sa Panginoon. Yan po ay mukhang pera po ako talaga. Mukhang pera ako. Totoo, mukhang pera ako. At silip po ako sa pera. Ayoko mong yung pera ko ay magagastusan. Ngayon po ay siyempre, hinihipo po ng puso ko hinihipo ng Panginoon yung puso ko. Nag-try po ako. Kasi kung ano po yung ginagawa ng pastora, ginaya ko po sila. Mag-tithes, magbalik sa Panginoon. At yun po, sa paggawa kong yun, tinaray ko. Kahit nag-umpisa po ako sa barya, ginaya ko po. Nag-umpisa po ako sa barya. At ngayon po, sa baryang yun, nag-pray po ako. Lord, yung kalooban mo, yung ninanais ko sa puso ko, ay mapapagbigyan mo ko. Mananampalataya po ko sa inyo. Yun po. Ganun po ako kabuti ang Panginoon na hinipo niya po ang puso ko na ituwid ang aking salita at hindi po ako maging utal. Binigyan niya po ako ng pagkakataon na mag-share ng balita sa mga tao. Ano po? At yun po, sa pagbabalik ko ng ikapo sa Panginoon, lagi niya po akong binibless, pati po ang aking pamilya. Ano po? Ganun po kabuti ang Panginoon sa atin. Kaya ating pasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang kadakilaan sa ating buhay. Kaya awitan po natin muli ang ating Panginoon na may galak at kasiyahan na natatamo natin sa Panginoon. Kaya ini-encourage ko po ang lahat na magbalik ng ikapo. Karapat-dapat lang natin pagpurihan ng ating Panginoon. Karapat-dapat lang po tayo magbalik ng ikapo sa Panginoon. 1, 2, 3, go. Yan, lahat po tayo tumayo. Ang lahat po ng pinagbabala ng Panginoon ay bawi at I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your giving to me.
Sige po, muli po tayong tumayo at ipag-pray po natin ng tithes and offering. Panginoon, dakila ka sa lahat, O Lord God. Marami pong salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, sa maghapon na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Marami pong salamat sa inyong kadakilaan, Panginoon. Panginoon, tinataas namin itong tithes and offering, Panginoon, ang iyong ikapop, ang pagbabalik namin, Panginoon. Nawa, i-bless mo ito, Panginoon, at ibalik mo sa mga tao na nagbalik, Panginoon, ang umaapaw na sigsig, Panginoon, na biyaya, Panginoon, at nawa ay hipuin niyo po ang puso namin, Panginoon, at nang sa gayon ay pagpurihan ka namin, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon. Karapat-dapat kang pagpurihan, karapat-dapat kami magbalik ng biyaya na natatanggap namin, Panginoon, na pagpurihan ka, Panginoon. Marami pong salamat sa mga binibigay mo sa amin araw-araw, Panginoon. Ikaw ang makapangyarihang Diyos, Panginoon, na sinasamba namin, Panginoon, na ikaw ang buhay, Panginoon, na sinasamba namin, Panginoon, na gumagalaw ka sa amin sa araw-araw, Panginoon, na may nakakain kami, Panginoon, na may nakakahinga kami ng maayos, Panginoon, walang sakit, Panginoon. Panginoon, dakila ka sa lahat, Lord God, Panginoon. Ito'y dinadalangin namin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ngayon naman po, tayo po ay kokonekta naman po sa wisdom ng Panginoon. Ano po, papatalinuhin po tayo ni Lord kasi magami po tayo matututunan ngayong hapon. Kaya atin pong anyayahan dito sa unahan si Ate Angel upang i-share po ang word ng Panginoon. Ay kailangan magbigay sa'yo ng alala niya sa'yo kung ano ang mga Yan, shalom, shalom, everyone! Shalom, shalom, Los Baños! Woo! Yan! Ganyang energy dapat. Ganyang energy dapat. Ayan. Ayan. Ay. Wait lang. Ayan po, bago po ako mag-start, gusto ko po sana munang tumayo po tayong lahat. Atin pong kamustahin yung mga hindi nyo ka-close. Sabi nyo ay, nagagalak akong makita ka ngayong araw. Ayan. Thank you, Lord. Sige po, at tayo po ay maupo ng lahat. Ayan. Kamusta po ang mga taga Los Baños? Praise God at mabuti. Pinagpala ng Panginoon. Sobrang napakabuti po ng Lord, no, kasi inalaw niya na kahit kakaunti tayo ay nandito pa din kayo. Amen? Amen. Sobrang bait po ng Lord. Hindi niya ziniro ang Los Baños. Dahil andyan ang pamilya ni Ate Jen, andyan si Tita Celine, si Carl. Hallelujah. Andito din ang pamilya ni Tatay Jess at ni Nanay Elsa. Siyempre, nandito din si Angelica. Hello. At andito din ang aking pinsan. Yan po ang pinaka-favorite kong pinsan. That's my favorite cousin. Ayan po. Magaling po yan. Yan po ang kasama ko sa kalokohan. Ayan po. Bago po tayo mag-start, atin po munang balikan yung mga naging topic po in the past few Sundays. Nung anniversary po, tinalakay po natin ang victory over AI, kung saan pinag-usapan po natin kung paano po pinanalo ni Lord si Joshua at ang mga Israelita laban sa AI.
Amen? At sa pangalawang week naman po ay yung comeback stronger po na ipinreach ni Pastor na kung saan pag tayo ay nadapak, pag tayo ay napalayo, lalapit tayo ng bagong-bago, buong-buo at mas malakas sa Panginoon. Amen? At tayo po ay mag-i-stand firm at stand still sa ating pananampalataya na ipinreach po ng ating pastora. Amen? At ngayon naman po, gusto ko pong i-share sa inyo ang aking topic na Big Win, Small Win, and One Family. Nakaka-bless lang po no kasi puro pamilya po ang nakikita ko dito. Family niya, tapos nandito ang family ko, andito din ang family ni na Tatay Jess. Hallelujah! Atin pong pag-aaralan ngayong araw, ayan po ang keys to a victorious life. Victorious family. Paano ba tayo magkakaroon ng victorious na pamilya? Pangalawa, ang instruction po kung paano tayo mag-lead sa ating family papunta sa promised land. Kasi hindi lang po tayo ang dapat ligtas, dapat pati ang ating mga pamilya. At last po ay kung ano po ang inheritance natin sa Panginoon. Ano po ang makukuha natin sa Panginoon. Amen? Amen. Atin pong sabay-sabay basahin, tayo pong lahat ay magsitayo. Mula po sa Joshua 12 verse 7, atin pong laksan. 1, 2, 3. Go! Ang galing. Okay, 1, 2, 3, go! Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Lord God. We praise you, O Lord. We glorify your name, Panginoon. We thank you, O Lord God, for this afternoon, Panginoon, na dinala niyo, O Lord God, ang mga taong ito dito, Panginoon, sa Centro Mall, O Lord God. Panginoon, itinataas po namin sa inyo, O Lord God, ang service po na ito. We claim the victory of this service, Panginoon. Magpadala pa po kayo, O Lord, ng maraming tao, Panginoon, upang punuin, Panginoon, ang lahat ng bakanting upuan na narito, Panginoon. At kayo, Panginoon, ang magpala, O Lord God, sa mga taong ito na nagbigay, O Lord God, inuna ka, Panginoon, sa araw na ito. Imbis na gumawa ng kanilang mga dapat gawin, ay nandito sila, O Lord God, upang papurihan, upang makinig, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon. Kayo, O Lord God, ang bahalang magbalik, Panginoon, sa kanila ng blessing, siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. At kinukumit na po namin sa inyo, O Lord God, ang araw na ito. At nawa, Panginoon, ay buhusan nyo kami ng wisdom, knowledge, and understanding, O Lord God, nang mas maintindihan namin, Panginoon, ang inyong salita, O Lord God. At nawa, Panginoon, mag-manifest ito sa aming buhay. At nang may ma-share kami, O Lord God, sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, Panginoon, at sa lahat, Panginoon, ng mga taong makakasalamuhan namin. We praise you and we glorify your name. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Hallelujah. Tayo po ay magsiupo na. Okay po, dito po sa Joshua 12 verse 7, makikita po natin dito ang summary po ng lahat ng victories po na naranasan ni Joshua at ng mga Israelita. Di ba po sobrang dami nilang pinagdaanan na laban. Pero lahat po dyan, nilagay po ni Lord na lahat ng laban na iyon ay ipinanalo ng Panginoon. Dahil gano'n na lang po ang pagmamahal po ng Panginoon kay Joshua po at sa mga Israelita. Habang inaangkin po nila ang ipinangako po ng Diyos sa kanila, which is po yung promised land. Hindi lang po ito simpleng listahan po ng mga hari na natalo. Bawat pangalan po ng hari dito ay reminder po na unti-unti pong tinutupad ng Lord ang pangako niya sa mga Israelites. Every defeated kings po represent one victory, mga kapatid. At bawat victory po na yon ay one step closer po sa fulfillment po ng promise po ni Lord sa mga Israelita. At ang nakuha po ng mga Israelita ang promise na hindi dahil sa magaling sila, hindi dahil sa malakas silang makipaglaban, kundi dahil nasa kanila ang Panginoon. Amen? Ang mga victories po na ito
ay hindi military achievements, mga kapatid, na yung award na mga hari na natalo nila ay hindi siya award dahil magaling ang mga Israelita. Amen? Ito po ay dahil magaling po ang Panginoon. Dahil tapat po ang Panginoon. Amen? And this passage reminds us that God always keeps His promises. Minsan po, hindi po natin agad nakikita yung fulfillment po ng mga ipinangako niya dahil may process. May process pa po tayong pinagdadaanan. Minsan yung pinagdadaanan pa natin sobrang hirap. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? At may mga battles po tayo na kailangang harapin at may mga challenges tayo na kailangang lampasan. Pero tulad po ng ginawa ng Diyos kay Joshua sa mga Israelita that time, magiging tapat din siya sa pangako niya po sa atin. Amen. Pananalunin din tayo ng Panginoon. Ano man ang battles na meron ka ngayon, ano man ang challenges na meron ka ngayon, papanalunin ka din ng Panginoon. Woo! Ang galing-galing po talaga ni Lord. Amen? Pero ngayon pong araw, pag-uusapan natin, paano po ba ang itsura ng victorious na pamilya? Sino pong may pamilya dito? Lahat po tayo ay may pamilya. Nakaka-bless po ang family po ni Ate Jen. Nandito po. Ayan. At ngayon po, talakayin natin, paano ba magiging victorious po ang isang pamilya? Kaya may mga kasamang pamilya dyan, look, listen, and learn. Makinig po tayong lahat. Okay po? Number 1 po, courageous faith. Dapat po tayo ay may courageous faith. Ang isang matagumpay po na pamilya ay hindi yung walang problema, hindi yung easy-easy lang sa buhay, wala pong ganon. Di ba po, lahat po tayo may pinagdadaanan. Ang tunay po na matagumpay na pamilya ay pinipili pong magtiwala sa Panginoon, anuman ang pinagdadaanan nila sa buhay. Amen? Sa Joshua 1:9 po, ating basahin. Amen. Yan pong verse na yan ay utos po ni Lord kay Joshua. Sinabi niya po na maging malakas at matapang dahil haharap siya sa pagsubok. Amen? At dahil po, mas malaki po ang responsibilidad na gagampanan ni Joshua sa mga Israelita at marami siyang hamon na haharapin. Hindi po sinabi ni Lord na magiging madali ang lahat. Hindi niya po sinabi na konting laban lang yan, konting away-away lang yan, tapos na. Di ba po? Pero ang sinabi po ng Lord, maging matatag ka, maging matapang ka sa lahat ng pagsubok na pagdadaanan mo. Amen? Pero hindi po i-allow ni Lord ang isang challenges nang wala siyang pangako. Amen? May pangako po si Lord lagi at yun po ang panghawakan po natin. Magkaroon po tayo ng courageous faith. Amen? Kahit saan man po tayo magpunta, lagi po nating panghawakan ang pananampalataya na meron po tayo sa Panginoon. Ganon din po sa ating pamilya. Maaring may kinaharap tayong problema, maaring conscious tayo sa magiging future natin, maaring hindi natin alam kung paano ba ang bukas, di ba po? Pero yung mga bagay po na yun, natural lang na maramdaman natin. Pero ang ayaw ng Lord ay ang takot natin sa futures, ang takot natin sa bills, ang takot natin sa ibang tao, ang magdikta sa desisyon na gagawin natin sa buhay. Na yung mga takot na yon ang magdikta sa buhay natin. Amen? Kapag po ang pamilya ang pamilya ay may courageous faith, hindi po sila madaling panghinaan ng loob. Ibig sabihin po, alam nila, aware sila na ang Diyos ay lagi nilang kasama. Na lahat dumating man ng challenges, andyan ang Lord para samahan sila. Amen? And a victorious family does not let fear control them. They let faith in God lead them. Huwag po tayong lamunin ng takot dahil po ang Lord ay nandyan po sa atin. Amen? A victorious family chooses faith over fear. Lagi ko po nakikita sa mga t-shirt yan, kaya sinama ko po dyan. Lagi po nating piliin ang manampalataya kesa ang matakot. Amen? Next po, pangalawa, honor God first. Sino po dito ang inuuna si Lord sa pagising pa lang sa umaga? Amen. Yung magde-devotion, pagising pa lang sa umaga ay si Lord na unahin, magpe-pray. Di ba po? Kasi pagising pa lang po natin sa umaga, may mga decision na po tayong ginagawa eh.
kung babangon ba tayo ng mas maaga. Pero minsan kailangan talaga natin bumangon ng maaga kasi kailangan natin pumasok sa trabaho, iintindihin natin ang pamilya natin. Di ba po, may mga decision na po agad tayong ginagawa. Kaya po, tayo pong mga Kristiyano, lagi pong itinuturo sa atin na unahin si Lord. Huwag yung ibang bagay, unahin si Lord. Kasi pag si Lord ay inuna natin, lahat po ng mga bagay na ipagpipray natin, ibibigay sa atin yun ng Lord, pero hindi pa agad-agad. Amen? Kaya basahin po muna natin mula Joshua 22 verse 5. Huwag lamang ninyong kakalimutang sundin ang mga tagubilin at kautosang ibinigay ni Moises sa inyo. Ibigin nyo si Yahweh na inyong Diyos. Sundin nyo ang kanyang kalooban at tuparin ang kanyang mga utos. Amen. A victorious family po puts God at the center of every decision. Sabi po dito sa Joshua 22 verse 5, niremind po ni Joshua ang mga Israelita na mahalin ang Panginoon, sumunod sa utos ng Panginoon, manatiling tapat sa Panginoon at maglingkod sa Kanya ng buong puso. Hindi po sabat na naabot na nila yung isang maliit na victory. Dahil po, nire-remind po ni Joshua na may victory ka mang marating, may victory man na iparana sa iyo si Lord, may victory ka pa ulit na paparana sa iyo si Lord. Amen? Basta unahin natin si Lord, sundin natin si Lord. Amen? At ganito rin po dapat ang isang bagay na meron po ang victorious family. Hindi po dapat tayo lagi nagtatanong kung ano lang yung gusto natin. Hindi lang po natin tinatanong kung ano ba yung gusto ko. Kundi tanungin po natin, ano ba ang gusto ng Lord para sa atin? Ano ba ang plano ng Lord para sa atin? Ano ba ang will mo, Lord, para sa akin? Amen? Huwag po yung pansariling gusto lamang. Kasi po, minsan po yung gusto natin, nagli-lead po sa atin yan into great distraction eh. Hindi po siya nakakabuti para sa atin. Pero malaki po ang plano ng Lord para sa atin. At kapag po si God ang nasa center ng buhay natin, lalo't higit sa ating pamilya, mas nagiging united po ang isang family. At mas madali pong magpatawad, mas madaling magkaintindihan, nasisira yung mga bagay na naging practice na po ba sa isang pamilya. Kasi marami pong pamilya na minsan nagmumurahan, nagsisigawan sa loob ng pamilya kasi walang Lord sa gitna nila. Amen? Kaya po, tayo po mga Kristiyano, habang nandito po tayo, gawin po nating practice na si Lord ang unahin, lalo't higit sa pamilya po natin. Amen? Amen. A victorious family po honors God by putting Him first in every decision. Hallelujah! Atin pong palakpakan ng Panginoon. Number 3 po, unwavering trust. Atin pong basahin mula sa Joshua 10 verse 42. 1, 2, 3, go. Amen. A victorious family trusts God even in the middle of life battles. Amen? Sabi po dyan, makikita natin na marami pong hari at maraming lupain po ang nasakop po ni Joshua at ng mga Israelita. Pero hindi dahil malakas sila, kundi dahil malakas ang Diyos. Malakas ang Lord at mahal tayo ni Lord. Amen? Ang kanila pong tagumpay hindi dahil sa malakas ang mga Israelita. Amen? At ganito rin po ang isang bagay dapat po na meron ang isang victorious family. Hindi po, ang victorious family po kasi akala po ng iba, yung perfect, hindi nag-aaway-away, hindi yung walang problema, sobrang chill ng buhay. Pero ang victorious family po ay nagpapakita po na kahit may pinagdadaanan, kaya po nilang mag-praise God. Kaya po nilang mag-worship sa Lord. Kaya po nilang mag-praise sa Lord. Hindi yung kung kailan lang sila okay. Hindi yung kung kailan lang sila maraming pera. Hindi yung kung kailan maraming blessing. Amen? Kapag may problema po ang isang victorious family, hindi po agad sumusuko kasi nagtitiwala sila sa Panginoon. Malaki po ang tiwala sa Panginoon. Amen? Ang unwavering trust po kasi ay hindi lamang pagtitiwala kapag okay ang lahat. Magtitiwala pag
okay ang pamilya, magtitiwala pag masaya ang isang pamilya. Ito po ay patuloy na pagtitiwala sa Diyos kahit sa mahirap po na sitwasyon. Amen. Di po kasi natin alam minsan may mga bagay na hindi natin kayang i-resolve. Amen. May mga bagay na kailangan po talaga nating i-release sa Panginoon. Amen. And the victorious family doesn't fight life's battles alone. Andyan po si Lord kasama po natin. Lalaban siya para sa atin. They trust God to fight with them. Naalala niyo po yung kwento po ni Daniel at ng mga kaibigan niya, si Shadrach, Meshach at Abednego, nung tinapon po sila sa loob ng lumalagablab. Basta po sinunog po sila. Pero hindi po nila, sa pugon daw po, sinisilaban po sila doon, pero hindi nila pinag-pray na alisin mo ko doon. Hindi nila sinabi na, Lord, alisin mo ko sa mainit na to. Bagkus, sinamahan po sila ng Lord doon. Amen? At ganun din po sa ating lahat. Minsan po, nandun po tayo sa init ng apoy na pinagdadaanan po natin. Pero, andun din po ang Lord kasama natin. Amen? Hallelujah. Number 4 po. Gising pa po ba kayo? Amen? Palakpakan nga kung gising pa. Bakit pakiramdam ko ang daming taong pumapalakpak? Ayan. Number 4 po. Remember God's faithfulness. Naniniwala ba kayo na ang Lord ay faithful sa ating lahat? Amen. Ating nga pong basahin sa Joshua 21 verse 45. 1, 2, 3, go. Ayan po. Dito po makikita po natin na tinupad po ng Diyos ang lahat ng kanyang pangako. Wala po ni isang na hindi siya tinupad. Lahat po ay natupad. Amen? Walang kahit isa ang napako. Amen? Kasi po sa ating mga tao, kaya minsan hindi ako tumatanggap ng promise sa isang tao eh. Minsan kasi hindi natutupad, madalas napapako. Amen? Pero sa Panginoon po, wala ni isang bagay siya na hindi tinupad. Nung sinabi po ni Lord kay Joshua, nung makikipaglaban na po sila sa mga kalaban nila, na hindi pa sila lumalaban, pinapanalo na sila ni Lord. Amen? At ganun din po ang gagawin ni Lord sa ating lahat. Hindi ka pa lumalaban, wala pa yung problema. Pinanalo ka na ng Panginoon. At ganito rin po sa isang victorious family. Hindi po dapat kinakalimutan po ang mga blessings po na ibinibigay po sa atin ng Lord. Hindi po natin dapat kalimutan kung paano tayo binago ni Lord, kung paano tayo dinala sa buhay na meron tayo ngayon. Amen? Lagi po nating tandaan po ang mga bagay po na ipinagkaloob sa atin ng Lord. Yung buhay, yung gift of family, yung trabaho na meron tayo ngayon, hindi tayo nagugutom. Amen? Kasi po ang isang pamilya ay dapat po laging nag-aalala ng kabutihan ng Lord. Dapat po yung kung sino ba yung mas mataas sa atin, siya yung mag-remind sa isa't isa, sa bawat isa na kahit anuman ang nararanasan natin ngayon, sobrang bait ng Lord dahil pinaramdam niya sa atin yung goodness niya. Amen? Kahit may problema, lalampasan natin to dahil nandyan ang Lord at ipaparandam niya sa atin ang goodness niya. Amen? And then a victorious family remembers God's faithfulness in the past and trusts His promises for the future. Kung dito po sa araw na ito, kung meron man sa ating nahihirapan, may mga bagay na gusto nang sumuko, kasi may naranasan tayong hindi natin kayang tanggapin, hindi tayo makamove on sa pagkawala ng isang bagay o tao man yan o kung ano, lagi po nating tandaan. At di ba po, meron pong mga bata ngayon na mahilig mag-suicide kasi akala nila wala ng purpose ang buhay nila, hindi na nila kayang mabuhay sa mundo. Lagi po nating tandaan pag nandun po tayo sa sitwasyon na yon, tingnan po natin ang past 2,000 years ago. Ano ang ginawa ni Jesus Christ para sa'yo? Ano ang ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo? Di ba po, lagi nating balikan yung past kung saan binayanan ng Lord ang buhay natin. Tayo ay pinalayan ng Lord mula sa mga kasalanan. Tinanggap niya po yung lahat. Yun pa lang po, malaking blessings na po yun sa atin. Amen? Number 5 po. Number 5, commit to obedience. Sino po dito ang obedient? Sino po dito ang sumusunod sa Panginoon?
paminsan. Minsan, depende kung kailan gusto, depende kung kailan ang trip, di ba? Depende kung kailan walang toyo. Di ba po? Pero sabi po sa Joshua 1:8, lagi po itong nire-remind sa amin ng mga pastor. Sabi po dito, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi. Ano daw po? Araw at gabi. Tuwing kailan? Araw at gabi. Upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matunggumpay ang iyong pamumuhay. Amen? Sabi po dito na si Joshua, sinabihan po ng Lord si Joshua na basahin po ang kanyang mga salita. Hindi lang basa-basahin na pag-isipan, pag-aralan, at sundin ang kanyang mga salita. Kasi po, meron pong ibinabang instruction si Lord, hindi para ibaba lang, kundi binaba po yun ni Lord para sundin natin. Amen? Ano ba ang silbi ng instruction? Display? Di ba hindi po? May binigay na instruction kasi kailangang sundin. Amen? Sabi nga po na ang Bible daw po ay ang ibig sabihin ay basic instruction before leaving earth. Paano natin malalaman kung ano ba ang instruction, kung paano ba tayo mamumuhay dito kung hindi natin babasahin ang Bible? Di ba po? Sa Bible po kasi nakasulat lahat ng mga kailangan nating gawin bilang namumuhay dito sa mundong to, paano tayo makakapunta sa promised land, paano natin i-evangelize ang pamilya natin. Sa Bible lang po natin mababasa yon. Amen? Gising pa po ba kayo? At ganito rin po sa isang victorious na pamilya. Ang pamilya po, ang isang pamilya po dapat ay ang Bible po ang kanilang laging pinanghuhugutan po ng wisdom. Yun po dapat ang laging bumubuo po sa ating pamilya. Sa bawat desisyon po sa paraan po ng pagsasalita, doon po natin makikita kung ang tao po ba ay nagbabasa ng Bible. Yung kung paano po tayo mamuhay sa mundong ito. Kasi po doon po nakalagay kung paano po ba tayo mabubuhay dito. Amen? At lagi po nating sikapin, nasundin po ang lahat po ng utos ng mundo. Ng Lord po pala. Sikapin, nasundin ang utos ng Lord. Okay po, kasi madalas po sa atin, nagsisik tayo ng happiness mula sa mundo. Pero yung binibigay naman na happiness ng mundong ito can lead us into a great distraction. Di ba po? Minsan wala namang matututunan talaga tayo sa mundong ito. Pero sa Bible nakasulat, pag tayo po ay nagsik po ng happiness mula kay Lord, ililid po tayo nito into promised land, into eternal life. Amen? Ang pagsunod po sa Diyos ay hindi lamang tuwing linggo, hindi lang tuwing kung kailan natin nagustuhan, kung kailan wala tayong toyo, kung kailan trip lang natin. Ito po ay ginagawa po araw-araw. Araw-araw po nating commitment sa Panginoon. Kung saan man po tayo magpunta, kailangan nakikita po ang light ni Lord sa atin. Nakikita po sa atin ang peace ni Lord. Amen. Medyo guilty po kami sa mga bagay po na yan kasi we are leaders of this church. Pero minsan, hindi po kami nakikitaan ng Kristo sa buhay namin. And we repent on that. Hindi po para sabihin namin, nagpapakahirap naman kami sa church eh. Hindi po para sabihin namin yon. We stand corrected po. Alam po namin na may mga bagay po na hindi po nakikita. May mga bagay po na nagagawa kami na hindi po talaga para sa Panginoon, pero we repent po at i-correct nyo rin po kami kasi hindi po namin kasi minsan napapansin. Katulad nyo po, hindi rin po kami perfect. At tayo pong lahat, pwede po nating i-correct ang isa't isa. Amen? Lagi po nating lagi po nating damayan ng isa't isa kung nagkakamali tayo, i-correct natin dahil tayo po dito, we are church, we are family. Amen? And a victorious family doesn't just hear God's word, they obey and live it every day. Hallelujah. Number 6, hold on to God's promises. Sino po ang may pinanghahawakang promise ni Lord? Sino ang may mga life verse dito? Yung iba wala? Ngayon may assignment po kayo, magbasa po kayo ng Bible at hanapin niyo po ang mga promise ni Lord. Madami po yan. Sa sobrang dami niyan, hindi po tayo magkakatulad. Pwede po tayo hindi magkakatulad niyan. At dito po, sabi po dyan sa Joshua 23 verse 14,
Malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Alam ninyo ang inyong puso't kaluluwa ay tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh. Ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa iyo, wala siyang hindi tunupad. Pinaalala po ni Joshua sa mga Israelita na lahat po ng pangako niya, lahat po ng pangako ng Panginoon ay tinupad niya. Amen? Walang kahit isang pangako ang napako. Pinakita nito na tapat po ang Diyos at lagi niyang tinutupad ang mga pangako ng Lord. At ganito rin po ang isang victorious family. Kahit may mga pagsubok o delays man financially, sobrang nahihirapan po sa mga challenges na kinaharap. Amen. Hindi po sila agad bumibitaw sa pangako ng Lord. Kung ano man po ang binigay sa atin ng Lord, dumating man ang mga challenges na yan, panghawakan natin yan. Kung tayo man po ay inaagaw ng mundo, Isaiah 43 verse 1, pinaalala ng Lord na tayo ay sa Kanya. Hindi tayo hayaan ng Lord na maagaw ng kaaway. Kasi po ang kaaway sobrang sinungaling yan eh. Hindi po kasi niya tayo kayang dalhin sa impyerno. Kasi yung impyerno po, ginawa po yun para sa Kanya, hindi para sa atin. Ang gagawin niya na lang po, linlangin ka, sabihin sa'yo na you are not worthy kasi makasalanan ka. Hindi tayo maliligtas o makakarating sa langit dahil makasalanan tayo. Ganun po gumalaw ang kaaway. Pero ang sabi ng Lord, hindi niya po hahayaan na mawala ka sa piling niya. Pero kailangan din po nating kumilos. Kailangan din po nating panghawakan at mamuhay po sa promise ng Panginoon. Dahil po kapag kumakapit tayo sa salita o pangako ng Diyos, nagkakaroon po tayo ng lakas na magpatuloy. At ito po ay nagiging pag-asa po natin sa gitna ng problema. May pananghahawakan tayo kaya mas lumalakas po ang loob natin at meron pong kapayapaan sa atin. Kasi aware tayo na anuman ang challenges na yan, ipapanalo po yan ng Panginoon. Amen? And a victorious family stand firm because they know God's promises never fail. Hallelujah. Ising pa po ba kayo? Doon po sa mga pinakita ko pong key to a victorious life, ano po ang mapapansin nyo? Ano po kaya ang word na mabubuo doon? May nakapansin po ba? Church. Hindi na pinatagal ni Pastor. Church po ang binubuo po doon. Kasi po ang church po ay isang pamilya. At sobrang nabibless ako po no, sa church na ito dahil nakita ko po siya kung paano siya lumago. Nakita ko po siya kung paano siya binild ni na pastor mula sa Elyon na iilan lang yung mga uma-attend, tapos sila pa ang praise and worship, sila ang prayer, sila po ang lahat, sila pa ang magpipreach, sila pa ang maghahatid pauwi, sila pa din po ang magpapakain, lahat po ay sila. Nung time po na yon, nakita ko po na binibuild po talaga ni Lord ang church na ito. Dahil sa ibang church po, hindi po nagpapakain after Sunday service. Tayo po dito, nagpapakain tayo. Dahil po, yun po ang time po natin para kilalanin ng isa't isa. Yun po ang time natin para mag-build ng relationship sa isa't isa. Kaya po maging grateful tayo sa church po na kinabibilangan natin dahil ang church po na ito ay pamilya natin. Amen? Amen! Parang lulungkot naman ang mga taong to. Amen. Tapikin mo nga ang katabi mo. Sabihin mo, payag ka ba? Pamilya mo ko? Wala kayong choice. Pamilya tayong lahat dito. Tanggapin nyo ang isa't isa. Okay po, ngayon naman po, tapos na tayo sa isang pag-uusapan. Lumipat naman po tayo sa isa. Atin man pong pag-usapan ang instruction po kung paano po natin ililid ang pamilya natin sa Promised Land. Di ba po? Kasi marami pa po tayong kamag-anak na hindi nakakakilala sa Panginoon. Marami pa po tayong kamag-anak na unbeliever pa. Meron pang atheist, meron pang mga kasama sa mga kulto na hindi natin alam. Na minsan po mahirap alisin. Kaya po, ngayon po, i-discuss ko po sa ating lahat na kung paano po maging leader ng isang family at paano po sila dadalhin sa Promised Land. Ngayon po, tayo pong mga nandito, tayo pong Kristiyano, lahat po tayo ay leader ng pamilya natin. Ngayon po, ang tanong, anong klaseng leader ka?
Anong klaseng leader ba ako? Ngayon, tanongin niyo po sarili niyo, anong klaseng leader ba ako? Ako ba yung leader na inaaway ang kagrupo dahil nagkamali? Ako ba yung leader na ibinababa yung kagrupo dahil nagkamali? Ako ba yung leader na tinatarget yung mga bagay na insecurities ng isang tao dahil lang nagkamali? O tayo yung leader na ini-encourage, ini-empower yung mga kagrupo natin? Sino yon? Sinong ganong leader? Wala, tulog na ang mga tao. Ayan po, lahat po tayo, itinitrain po ng Lord to be a great leader. Kasi po si Joshua po ay kilala siya bilang magaling na leader po sa mga Israelita. Naitawid niya nga po ang mga Israelita sa Promised Land, pero yun po ay sa tulong ng Lord. At ganun din po tayo, ibibuild po tayo ng Lord kung paano pong maging better po na leader para po sa ating pamilya. At ito po, instruction to lead your family into Promised Land. Number 1, kailangan po nating mahalin ang Lord wholeheartedly. Love the Lord wholeheartedly. Put God first in your family. Ang una po dapat mahalin ng pamilya natin ay ang Diyos. Hindi yung anak, hindi yung asawa. Di ba po, kailangan po nating unang mahalin ang Lord. Kesa mahalin mo ang sarili mo, mas mahalin mo muna si Lord. Kasi po, pag inuna mo ang ibang bagay, baka hindi rin tayo unahin ng Lord. Di ba po? Kailangan po nating unahin ng Lord lalo't higit po sa pamilya natin. If tayo po yung pamilya na may pinagdadaanan, tayo po yung pamilya na minsan nagkakatampuhan, lalo't higit po na kailangan po nating i-preach sa kanila kung ano po ba yung pagmamahal na ni-receive natin sa Panginoon. Amen po. Kasi po, pag tayo po ay inuna si Lord, doon po tayo matututo na kailangan nating magpatawad, kailangan nating maging mahinahon sa lahat ng oras. Kasi po, minsan yung pamilya natin ang ginagamit ng kaaway para po tayo ay alisin sa presensya ng Panginoon. At ranas na ranas ko po yan. Nung hindi ko pa inuuna si Lord, nung hindi ko pa sineseryoso yung pagiging Kristiyano, kita ko po kung paano po ako pilitin ng mama para umalis sa church na ito. Pero I praise God dahil nag-stand firm ang babaeng ito sa pananampalataya niya. At ngayon, nandito po sa harap nyo. Kaya po, it is a reminder po na mahalin natin ang Panginoon. Kahit anuman po ang pagsubok. Hindi yung mamahalin lang natin pag marami tayong pera. Mahalin po natin anuman po ang nararanasan natin sa ating buhay. Amen? Pangalawa, equip your family with God's Word. Sino po dito ang nagbabasa ng Bible? Wow, si Bossing nagbabasa lagi ng Bible. Ayan po, lagi po tayong magbasa ng Bible. Kasi po, kailangan po nating ituro sa ating pamilya na hindi nakakilala sa Panginoon kung ano po ang sinasabi ng Lord. Amen po. Turuan po natin ang ating pamilya ng salita ng Diyos at ipakita po ito sa pamamagitan ng ating buhay. Dati po hindi po naniwala ang mama ko sa akin na ako po ay isang Kristiyano. Kasi po kung may nakakilala man po sa akin dito ng sobra maliban po kay Lord, yun po yung pamilya ko. Alam po ng pinsan ko po yan. Sobrang ang dami naming kalokohan ng pinsan ko dati. Kaya hindi po talaga maniniwala ang aming mga kamag-anak na kami Kristiyano. Kasi po, alam nila kung ano mga kalokohan namin. Pero, nung nagseryoso po ako sa pag-serve sa Lord, sinabi ko po sa sarili ko na kailangan itigil na lahat ng kalokohan. Kasi, aware na ako na ang kaligtasan ay magmumula lamang kay Kristo. Pero paano ko yun masasabi sa mga kamag-anak ko kung hindi ko naman pinamumuhay, kung hindi ko naman ipinapakita na save ako. Di ba po, kung patuloy lang akong mamumuhay sa kagustuhan ko. Amen? Kaya tayo po, maging equip po tayo sa salita ng Panginoon at ganun din po sa ating pamilya. Ipasa natin sa ating pamilya. Amen po? Amen. Next po, act in faith. Trust God even when the future is uncertain. Lahat po tayo ay nag-worry sa future po natin. Wala tayong trabaho, paano ang kinabukasan? Paano yung
paano yung future ko, paano pag nagkapamilya ako, baka maghirap kami. Di ba po, minsan may mga ganyan tayong mindset na ibinabase po natin yung future natin sa kung ano man po ang nararanasan natin ngayon. Pero ang sabi po ng Lord, wag kang mangamba sa future mo dahil ako ang mag-aayos niyan. Si Lord ang mag-aayos niyan. Amen? Hindi po natin alam kung ano po ang mangyayari bukas, pero alam po natin na kasama natin ng Lord. Ang pamilya po na nananampalataya ay patuloy po na nagtitiwala sa Panginoon. Ibig sabihin po, ang pamilya na nagtitiwala sa Panginoon, hindi na nag-aalala sa kung anong kakainin bukas. So kung saan kukuha ng pambayad sa bills. Amen? Minsan po, kine-question natin si Lord kung bakit nararanasan natin ang mga bagay na sobrang nagpapahirap sa atin. Pero, inire-remind ko lang po ang lahat na si Joshua po maraming pinagdaanan sa buhay. Maraming laban na pinagdaanan. At yun po ay hindi po yun basta yung emotional battles o kaya bayarin sa bills. Yun po ay physical battle kasi nakikipaglaban po sila. Buhay po nila ang nakataya doon. Pero nagtiwala sila sa Panginoon dahil alam ng Lord na pananalunin ni Lord sina Joshua at ang mga Israelita laban doon sa mga kalaban. Amen? Pero hindi nila question ng Panginoon. At ganon din po dapat tayo. Huwag po nating questionin ang Lord sa mga bagay na nararanasan natin ngayon. Kung yan po man ay mahirap, magtiwala tayo sa Panginoon dahil babaguhin ng Lord yan. May mga challenges pa tayong kaharapin, pero ang sabi ng Lord, hindi ka pa lumalaban, ipapanalo na kita. Ako ang lalaban sa battle mo. Amen? Amen. Okay po. Next, discipline with love. Discipline with love. Sino po dito ang mga magulang? Magulang ka na? Ayan po, sino dito ang magulang? Ayan. Sino po dito ang nagdidisiplina ng mga anak? Namamalo. Ranas na ranas ko po yung palong yan sa aking papa at sa aking nanay. Ay, hindi pala, si mama po pala hindi namamalo. Pero nananampal po siya. Pero po, sobrang blessed po ako sa buhay ng aking mama. Dahil imagine kung hindi strict ang mama ko, kung hindi siguro niya ako pinagagalitan lagi, siguro may mga bagay na akong pinagsisisihan ngayon sa buhay ko. Di ba po, malaking bagay po talaga na ang isang magulang po ay magaling dumisiplina ng anak. Di ba po? Kaya po tayo bilang mga leader ng ating pamilya, disiplinahin po natin ang lahat ng mali na nakikita natin sa ating pamamahay. Di ba po, kung nakikita man natin na sobrang pasaway ng ating mga anak, ng inyong mga anak, disiplinahin po natin, pero with love. Di ba po, dinisiplina din naman po tayo ng Lord with love. Kaya magdisiplina po tayo ng may kasamang pagmamahal. At ipaintindi po natin sa mga bata kung bakit po ba natin sila pinagalitan, bakit natin sila kailangan disiplinahin. Kasi hindi ba pwedeng palo lang ng palo tapos hindi sasabihin kung ano ba yung dahilan ng pagpalo. Magtatanim lang yan ng sama ng loob. Di ba po, kasi ganun po kami dati. Pinapalo lang kami ng papa. Inaantay pa po niya kami sa likod ng pinto kasi hindi niya kami mahabol. Pero hindi naman na naiintindihan. Hindi namin alam kung ano yung mali namin. Kaya nangyayari, nagtatanim kami ng sama ng loob. Pero I praise God, wala na yon. I praise God talaga na tinanggal ng Lord sa buhay po namin yung ganon. Amen? Okay po. Ang disiplina po ay hindi para manakit, kundi para magturo at magbigay ng tamang direksyon. Dapat magulang at kailangan mga anak ng may pagmamahal at pagtatawa at biyaya po mula sa Panginoon. Kapag po ang pagdidisiplina ay may kasamang pagmamahal, mas natututo po ang pamilya. Mas nagiging united po ang pamilya. Ibig sabihin po, may pag-asang lumaki ang mga bata nang may takot sa Lord. At naiintindihan nila ang nakasulat po sa Biblia. Amen? At lalago po ang mga batang yan sa presensya po ng Panginoon, sa turo po ng Panginoon. Pero dapat po yung mga turo na yon manggagaling sa atin. Sa ating mga nakakaalam, sa ating mga nagbabasa ng Bible. Amen? Amen. Next po,
encourage, and empower. Inspire each family member to grow in Christ. Testify ko lang po na-testify ko na to sa Elion po kanina, pero i-testify ko din po kung paano po ako tinulungan ng Lord para i-encourage at i-empower ang mga kapatid ko po para maging part po ng Hawk GMI. Ang ate ko po, yan po, ate ko yan. Ang tigas po ng puso niyan. Pero I praise God, dinurog ni Lord ang puso niya at natuto siyang tinanggap niya at nagpagamit siya sa Lord. Sinesendan ko lang po talaga yan dati ng mga videos na mga tungkol sa Bible. Tapos yung mga videos po na sinusunog yung tao sa impyerno, isinend ko lang po yun sa kanya. At sabi ko, gusto mo bang masunog dyan? Gusto mo maranasan yan? Sabi niya, ayaw daw niya. Ayaw daw niya. Iniiyak ng ate yun. At naalala ko po, bago siya maging worship leader, ngayon lang po pinaalala sa akin ni Lord. Hindi ko to nasabi kanina. One time po, worship leader na siya nito. Tapos pakiramdam niya na parang hindi siya nag-grow spiritually. Feeling niya hindi siya nag-grow bilang worship leader. Lumapit po yan sa akin. Tapos nagsabi siya sa amin na ayaw niya na daw po muna kumanta, pwede bang magpahinga muna. Lumapit po yan sa akin at nagsasabi po siya ng ganon. Pero ang sinabi ko po, pag tumigil ka, anong mangyayari sa'yo? Pag tumigil ka sa pagsiserve kay Lord, tingin mo mas mapapabuti ka? Hindi, kasi lahat naman tayo, kaming mga leaders, bago naman kami mapunta sa gantong sitwasyon, bago po kami nagkaroon po ba ng spiritual life, yung tunay, ay madami rin po kaming pinagdaanan. Marami rin po kaming eksena na gusto na rin naming bumaba sa posisyon namin. Kasi parang nakakapagod. Ang dami mong kailangang intindihin, lalo na po si Maripe. Ang daming iniintindi ng batang iyan. Ang daming iniintindi. At kami po, minsan gusto na po talaga namin bumaba sa pwesto po namin. Pero isinasabi po ng Lord na hindi pwede. Kasi po, palalaguin ang church kasama tayo. Dahil pag nabawasan ng leaders, sino ang magtuturo sa iba? Paano mag-i-empower pa ng bagong leaders kung mawawalan ng isang leaders? Amen? Kaya po kung may nakikita nyo yung mga leader nyo na malungkot, kausapin nyo po yan, minsan po hindi okay ang mga yan. Ayoko po umiyak kasi ang dami kong naiyak sa Elion kanina. Ayoko po umiyak, ang dami kong naiyak kanina. Ang dami pong pinagdadaanan po ng mga leaders. Kaya lagi ko pong sinasabi kay ate na pag umalis ka sa praise and worship, hindi ka matutulungan yan. Hindi ka matutulungan ng pag-alis mo sa pagsiserve kay Lord kasi i-remind lang sa'yo ng kaaway. Kasi minsan, sinasabi ng kaaway sa atin na umalis ka na lang dyan, hindi ka naman kasi magaling. Gumagawa ka pa nga ng kasalanan eh. Kaya umalis ka na lang dyan, hindi mo deserve yung pagmamahal ni Lord. Kaya po, ang tendency sasabihin natin, ayoko na nga, hindi ko naman deserve si Lord. Di ba po? Pero ganun po kumilos ang kaaway. Pero lagi nating tandaan, na ang Lord po ay marami po siyang chances na ibinibigay sa atin. Sobrang unlimited po niyan. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Kaya lagi po tayong mamuhay po sa pag-asa po na binibigay ni Lord. Mamuhay tayo sa love na ibinibigay ni Lord. Kasi pinagbayaran niya na ang lahat ng kasalanan natin 2,000 years ago. Doon po sa krus ng Kalbaryo. Ang gagawin na lang po natin ay mamuhay at lakaran ang sinasabi niya. Lakaran ang pananampalataya natin. Amen! Amen! Nalungkot nyo eh. Okay po. Sunod naman po, remain faithful. Remain faithful. Manatili po tayong faithful sa Panginoon. Stay committed to God through every challenge. Sabi po dito, darating po ang mga pagsubok sa bawat pamilya. Hindi po maiiwasan yan. Pero po, ang matagumpay na pamilya ay nananatiling tapat sa Panginoon. Hindi po sila bumibitiw sa pananampalataya kahit mahirap po ang sitwasyon. Dahil alam nilang ang Diyos ay laging tapat at hindi sila iiwan. Amen? Your family is your first ministry. Hindi po sinabi ng Lord na kumanta ka para ipag-serve mo ko. Mag-drums ka lang, okay na ako. Kailangan po nating dalhin ang ating pamilya sa Panginoon. At para po tayo ay manatiling faithful sa Panginoon, maging faithful din po tayo sa paghihikayat sa ating pamilya.
paghihikayat na makarating din sila sa promised land kasama natin. Minsan po yan din po ang nakakatakot gawin. Para sa akin po kasi mas madaling mag-share ng gospel sa ibang tao kaysa sharean ang pamilya mo. Di ba po? Kasi kilala ka nila eh. Kilala tayo ng pamilya natin bilang masamang anak, bilang black sheep. Ganun po ako lumaki. Kaya po hirap na hirap sa akin na mag-share sa family ko. Pero sinabi ng Lord, may magagawa ba yan takot mo? May magagawa ba yan pag iinarte mo dyan sa gilid? Gawin mo ang utos ko. Gawin natin ang utos ng Lord. Kasi naalala ko lang po nung binigyan ako ng chance ng Lord na i-share yung gospel sa lolo ko, sa lolo namin. Ang dami ko pong chance nun. At nung time na yon, pinag-pray ko lang siya. Kinukonvict ako ng Lord na na patanggapin ng lolo ko. Pero nung time na yon, ang hina-hina ako. Tapos, pinag-pray ko lang siya, iyak siya ng iyak kasi sabi niya sa akin, Apo, walang nagpipray sa akin. Hindi ako pinagpipray ng iba, ikaw lang. Kaya po, nakakaiyak kasi after noon, mga ilang days lang, namatay na ang lolo ko. Ay, hindi ko malang siya napapatanggap. Kaya, wag po nating hayaan na dumating pa yung mga kamag-anak natin sa point na malapit na silang mawala ng buhay. Kasi, i-remind naman po ng Lord sa atin yan kung kailan sila kukunin, kung kailan sila mawawala. Kasi, gusto ng Lord na may gawin ka para sa pamilya mo. Amen? At yun po, sabi ko po nung time na yun, nung nalaman ko na namatay na ang lolo, hindi pa ako naniniwala. Kasi akala ko joke-joke lang, si Pamela pa ang nag-confirm. Sa akin nun. Pero, nung naisip ko po na sayang yung pagkakataon, na sana shineran ko na lang ang lolo ko, sana naligtas din siya. Sana nakakilala pa siya sa Panginoon. Diba po? Kaya po tayo po marami pa po tayong oras para sharean ng gospel ang ating pamilya. Patanggapin po natin sila sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya tayo po bilang leader, kailangan po nating isipin ang mga bagay po na ikabubuti ng pamilya natin. At wag na po nating tingnan yung buhay natin dito sa mundo. Kasi temporary lang po yan. Ang tunay po na address ng bawat tao ay sa langit. Diba po, hindi natin alam kung sino po yung mamamatay bukas. Hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin. Hindi natin alam kung kailan kukunin ang pamilya natin. Kaya tayo po ay gumawa na ng paraan para po maligtas sila, para makakilala sila sa Panginoon. Amen? Amen. Sino po dito ang gagawin na ang inuutos ng Lord? Hindi na magiging tamad. Sino po? Amen. Last na instruction. Serve as Christ served. Mag-serve po tayo katulad kung paano po nag-serve ang Panginoong Hesukristo para sa atin. Si Kristo po ay naparito hindi para pagsilbihan. Diba? He is known bilang King of Kings. Ibig sabihin, pag hari, kailangan gagawin ang utos, kailangan pagsisilbihan. Pero si Jesus Christ po ang hari na sobrang humble. Amen? Si Kristo po ang hari na sobrang humble. Pumunta siya dito para pagsilbihan tayong lahat. Pinunasan niya po ang paa ng mga disipulo niya para sa pagpapakita ng pagpapakumbaba niya po sa mga tao. At ganun din po ang gawin natin. Mag-serve po tayo sa ibang tao. Wag na po nating piliin kung sino pa yung gusto nating servan. Kung sino pa yung gusto nating share ng gospel. Kasi po, ang dami ko pong nakikita po dyan sa Robinson. Ang dami pong badyaw dyan. Tao din po sila. Sharean din natin sila ng gospel. Madami pong tao na walang tahanan. Sharean din natin sila ng gospel. Alam niyo po, di ba sabi po sa mga mag-asawa na ang daan daw po papunta sa puso ng isang lalaki ay through his stomach. Ganon din po ang mga tao dyan sa labas. May mga tao kung nakakasalamuhan na sobrang gutom. Bigyan lang po natin sila ng pagkain, pwede na natin silang ayain dito. Di ba po? Wag na po nating piliin kung sino po yung sobrang gaganda ng damit. Kasi may mga tao din dyan na mahihirap na hindi rin sila nakakilala sa Panginoon. Hindi sila aware na may gospel pala. Hindi sila aware na may Jesus Christ sila. Na may Jesus Christ pala na nagbigay ng buhay para sa kanila. Kaya tayo po ay gagamitin ng Lord para i-share yon, hindi lang sa mga
mayayaman, hindi lang sa mga may kaya, hindi lang sa magaganda ang damit, hindi lang sa magaganda, hindi lang sa mga pogi. Di ba po? Para yun sa lahat. Ang gospel po ay para sa lahat. Amen po? Ang ministry po ay calling. Pero ang pamilya po natin, ang una nating responsibility. Di ba po? Kaya bago po tayo lumabas, unahin natin ang loob ng pamilya. Unahin po natin ang ating pamilya na makakilala po sa Panginoon. At tayo pong lahat ay gagamitin po ng Lord para maging leader ng pamilya natin at leader ng ibang tao. Marami po tayo mga leaders dito. Kung mapapansin nyo po, may nabuo po dyang word. Ano po kaya yon? Leaders. Ang church po na ito ay may dating 8 leaders. Dating 8 na ngayon naging 6. At yung mga leaders po na mga yon ay malaki po ang ambag sa church na ito. Pero hindi dahil sa magagaling sila mag-lead, hindi dahil sa matatalino sila, hindi dahil sa magagaling mag-gitara, hindi dahil sa magaling kumanta. Sila po ay inallow ni Lord na maging leader ng church na ito dahil sila po ay pinili. At ganun din po tayo. Lahat tayo ay pinili. Lahat po tayo ay minahal ng Panginoon. Doon po sa kanta kanina, doon sa worship natin, sobrang naiiyak po talaga ako doon sa kantang yun. Kasi po sabi po doon na, lyrics nun, after all I've seen, it's so clear to me, without the love of Jesus, I don't know where I would be. Hindi po natin alam kung sino tayo kung wala si Kristo. Apart from God, we are nothing, mga kapatid. Kaya ipinapakita po sa atin ni Lord ang lahat po ng mga bagay na ibinigay niya po sa atin. May mga tao po siyang ginagamit upang ipakita ang goodness ng Lord sa buhay natin. Kaya wag po nating ipagsawalang bahala yun. Amen? Wag po nating baliwalain ang mga bagay po na binibigay sa atin ng Lord. Pero po sa likod po ng mga leaders po nito sa likod po ng pangalan ng mga leaders na ito, na leader ng Bible study, leader ng church, mga leader na namumuno sa mga programs po na kailangan gawin ng church. Meron pong mga leader ang nagtuturo sa mga yan. Meron po kaming pastor na nagme-mentor po sa amin, which is yung mga pastor po namin, kakaiyak na naman. Yung mga pastor po namin yun, hindi kami sinukuan. Wala yung mga pastor ko. Saan sila? Yung mga pastor po, hindi po kami niyan sinukuan. Kung alam niyo lang po kung paano nila ipinilit, kung paano ba nila ipinakain sa amin yung Word of God, yung paulit-ulit na lang na pagtuturo para lang matuto kami. Sobrang laking blessing po talaga ng mga pastor po namin sa amin. Kasi po, may mga gusto na umalis, may gusto nang umalis na mga leaders, pero hindi nila binibitawan. Hindi po binibitawan ng mga pastor po namin ng mga leader na ito. Di ba po, kahit sobrang imperfect namin ng mga leader, sobra yun po yung pagmamahal po na ibinibigay sa amin ng mga pastor namin. Ino-honor nila kami kahit hindi namin deserve, kahit sila yung mas pagod. Di ba po, kaya wag po natin kakalimutan na i-appreciate po ang pagod po ng mga pastors natin. Nakakalungkot lang po, no, hindi po tayo napuno. Nakakalungkot lang dahil kokonti talaga tayo dito. Pero pagsikapan po natin na palakihin po ang church. Di ba po? At pagsikapan din po natin na makabuo pa ng maraming leaders mula sa inyong mga nakaupo. Amen? Sino dito gusto maging leader? Ayaw nyo? Masarap maging leader, nakakapagod lang. Oh, si Nanay Elsa at Tatay Jess, alam ko na yan, gusto talaga nila. Si Angelica kaya. Masarap pong maging leader, masarap pong mag-serve sa Lord. Masarap pong kumanta sa Lord, masarap pong tumugtog para sa Panginoon. Kaya tayo po, asamin po natin na tumaas pa yung pananampalataya natin. Yung tipong ipupush tayo ng Lord kahit po tayo ay nahihirapan na. Kasi po yun po ang nararanasan po ng mga leaders. Kahit nahihirapan po yan, sige lang, go lang kasi para kay Lord. Naalala ko po sinabi sa akin ni Kuya Clint nung dyan, nag-evangelize kami dyan, ayokong makipag-usap sa tao. Kasi po yun yun po ang fear ko. Hindi po ako marunong makipag-socialize kahit sobrang daldal ko. Di ba kilala niyo ako bilang madaldal? Hindi ko kayang gawin yun sa ibang tao. Kaya ko lang po yung gawin pag komportable po ako sa isang tao.
Pero sabi po ng Lord, sabi po ni Kuya Clint sa akin, hindi si Lord, si Kuya Clint ha. Sabi po ni Kuya Clint sa akin nung time na yon, sige na, makipag-usap ka na. Kausapin mo na sila kasi para kay Lord naman. Pero alam niyo po, sobrang tigas ng ulo ko. Sobrang tigas ng ulo ko, hindi kasi ako sumunod kay Kuya Clint. Mas marami po silang na invite kaysa sa akin. Marami po sila na sharean ng mga tao kaysa sa akin. Pero nire-repent ko po yun sa Panginoon kasi takot ako ma-reject, takot ako mapahiya, takot ako magkamali kasi baka ibalik sa akin pa. Ang hirap kasing itanungin nang hindi ko kayang sagutin. Kaya nagiging parang pinakahawakan ko na lang yung takot ko. Pero nung pine-prepare ko po tong preaching na to, sabi po sa akin ng Lord na kung mananaig po ang takot sa akin, paano ang ibang tao? Paano ang pamilya ko? Paano ang mga kaibigan ko? Di ba po? Paano ang ibang tao na nasa labas? Kasi ang dami po sa labas na pwede nating maging harvest. Madami po sa labas na possible na makakilala po sa Panginoon. Pero dahil walang kumilos, walang nag-take ng responsibility para sharean sila ng gospel, hindi natin sila kasama. Di ba po? Kaya marami pong chance na binibigay sa atin ng Lord. Kaya yung mga chance po na yon ay atin pong iti-take lagi. Amen? Tayo po ay tumayong lahat. Tayo po bilang isang pamilya po, tayo po bilang isang church, tayo po ay isang family. Amen? May mga non-believers po na hindi po nagbabasa ng Bible. At ang ginagawa po nila, tinitingnan po tayo kung sino tayong mga Kristiyano. Di ba po? Kaya tayo po bilang pamilya dito, tayo po ay mamuhay sa kung paano gusto ng Lord na mabuhay tayo. Amen? At tayo bilang family, tayo po ay magsiserve ng sama-sama sa Panginoon. May ibibuild ang Lord na mga leaders, may ibibuild ang Lord na mga pastors dito sa church na ito. Amen? Kaya let's declare po ang Joshua. Declare po natin ang Joshua 24 verse 15. 1, 2, 3, go. As for me and my house, okay, ulit. Take 2. I-declare po natin sa simbahang ito, as for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah. Atin pong ipikit ang ating mga mata. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Lord God. We praise you, O Lord. We glorify your name, Panginoon. We thank you, O Lord God, sa maghapon po, Panginoon, na kami inyong ginabayan, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God, sa mga taong dinala mo rito, O Lord God, upang makapakinig ng inyong salita, Panginoon. Panginoon, alam niyo po, O Lord God, kung anong klaseng pamilya ang meron sa simbahang ito, Panginoon. Kami po minsan ay nahihirapan, kami man po ay sumasabak, Panginoon, sa mga challenges, O Lord God. Pero we know, Panginoon, na ang mga challenges na iyon, O Lord God, ay inalaw mo, Panginoon, hindi para pahirapan kami, kundi para lumaki ang pananampalataya namin sa inyo, Panginoon, at para matuto kaming magpasalamat at magtiwala, O Lord God, sa lahat ng mga plano mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ito lang po, Panginoon, ang aming sinasamot, dinadalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Panginoon ay magsabi ng Amen. Ngayon naman po, dumako po tayo sa ating testimony. Sino po ang gustong magpatotoo? Sa kabutihan ni Lord? Kayo po, Tatay Jess? Ano po ba? Sino po? Sige po, ladies first. Nahihiya po sana ako, kaya lang, mas nahihiya ako sa Lord na hindi tumayo dito eh. Pero lang po muna ako ikukwento na before na naging panaginip ko sa akin,
Ginip po kasi ako kaya kinukwento to, nangyari sa buhay namin ngayon lately. Napaginipan ko po na yung bundok Makiling ay sumabog. Sumabog po, napaginipan ko. At ito naikwento ko sa mga apo ko, sa ibang nakakausap ko. Pero ikukwento ko ulit kasi bago ikukwento ko po kasi nangyari ulit sa amin. Ngayon, napaginipan ko po, di sabi ko, Lord, yung mga tao, ang lalaki ng bahay. So yung mga laba, dumudala siya, kaya alam ni Celine yung kwento na yan. Dumudala, sabi ko, Lord, paano kami mag-anak? Ang liit ng bahay namin. Lahat kami masusunog dun sa dumadaloy na laba. Yung mga kapitbahay ko, malaki ang bahay, so umakyat lang sila, hindi na sila mapapaso nung laba na nagagaling sa Makiling. Hindi sabi ko, Lord, paano kami makakasurvive ng mga anak ko, ng mga apo ko? Di ngayon, si Lord daw sumagot sa akin. Sabi niya, Oy Jen, bibigyan kita ng pakpak para makalipad ka. Sabi niya gano'n. So, binigyan daw ako ng pakpak ni Lord sa panaginip ko, pero sinlaki lang ng pakpak ng manok. Yung sinlaki lang po ng pakpak ng manok na napakaliit. And, alam ni Celine yan, kinukwento ko lagi. Ngayon po, sabi ko, Lord, ilan ang apo ko, ilan ang anak ko, paano ko bubuhatin ang mga anak ko sa maliit na pakpak na to? Sabi kong gano'n. Paano, mabigat sila, hindi kaya ng pakpak ng manok. Tapos sabi ko sa mga anak ko tsaka sa mga apo ko, Nak, bahala na si Lord, kumapit lang kayo sa akin, dilipad ako, sabi kong gano'n. Alam niyo po, sa panaginip ko, lumipad po ako na lumipad, kahit na mali yung pakpak ko. Ang agwat lang po sa laban ng aking paa at ng mga anak, ganyan lang. Konting-konti lang angat namin. Di, konting-konti lang. Sabi ko, nag-end po yung panaginip ko na sabi ko, Lord, salamat. Kahit na yung pakpak ay maliit lang, nakasurvive kami sa pagsabog ng bundok ng Makiling sa panaginip ko. So kaya ko po naikwento, nangyari nga po lately kay Tintin po. Di po ba naikwento nga kay Pastora na nag-apply po siya sa ibang bansa. So from April po, nag-aasikaso na kami ng dokumento. Tapos pagdating po ang dami na po namin, nangutang na po actually, ang dami na. Tapos po, nung kapandang last week ng June, nang kinausap ako ni Tintin, sabi niya, Nanay, ang tagal na namin nag-aantay, ang dami naming nagawa talaga. Sabi niya, Nay, paano ba yan? Cancel yung aking apply sa Croatia. Sabi niya gano'n. Mabivisualize nyo lang po yung nararamdaman ng isang ina na ang tagal yung inaantay, na maraming beses nag-attempt na hindi natutuloy. Tapos, this time, sabi ko, Lord, failure na naman ba? Saan ba ako nagkulang? Ano ba ang Parang sinisisi ko na siya. Sabi ko, ang mali. Sabi ko gano'n. Tapos po, after 3 days, lumabas ng kwarto si Tintin. Umiiyak. Nay, sabi po ng agency, gogohan daw po ako. So, purihin ng Panginoon kasi, alam niyo po, lumabas na yung visa niya. Sa pamisa niya, Pastora, last week. Tapos po, ang sabi ng agent, maaaring first week ng August ay makaalis na siya. So, nakita ko po, nung kami po ay makancel siya, doon ko naisip na, Lord, usubok mo na naman ako. Sabi ko sa anak ko, Nak, walang titigil ha. Kahit anong mangyari, sisimba, hindi madadala. Kasi ginawa na natin lahat. Dokumento, pera, hindi nilob ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi para sa iyo. Tinanggap po namin ng buong buo na siya ay na-cancel na. Nung tanggap na po namin, at saka nang biglang tumawag ulit, mas masarap. Kasi yung nakaramdam na po ng mga taon kami, sabi nga ni Pastor, maaari ikaw ay madipit muna, pero papangon ka talaga. Ang Lord hindi pumayag na mapahiya kami talaga. Kaya, ang kabutihan po talaga ng Diyos ay nahihiya ako nang dito mayo dito kasi hindi ako marunong magkwento, hindi ako magaling magsalita. Pero sa Lord ang kapurihan talaga. Katulad po kanina, naiiyak pagpasok ko. Sabi ko, Tin, naiiyak ako kasi yung lugar na to, na sa kaluluwa. Sabi ko, ang daming upuan. Sabi ng Diyos na mapuno ito. Kasi ang daming nauuhaw talaga. Praise God. Gaano katagal nyo inantay ang visa na ito? 3 months. Ilang beses na scam? Isang beses na scam. Kailan kayo dumating sa church na ito?
Mabilis ang galaw ng Panginoon. Amen? Nung nakita ko po itong mga to, ano pa to mga pastora, tagal na namin inaantay. Anong kailangan namin gawin? Lumabot lang tayo kay Lord. 'Di ba? At ang bilis, bago pa matapos ang taon, may answered prayer tayo. Bakit? Ang ating Diyos na sinasamba ay buhay na buhay. Amen! Hallelujah! Si Tata Jesus, quickly Tata Jesus. May hasabihin si Tata Jesus. Magandang hapon po mga manggagawa. Salamat po sa Diyos at ito, binigyan po ako ng konting break, 2 minutes. At nais ko naman pong ibahagi yung pong na-experience ko po dito sa pagiging tenant. Ang ano ko nga po sana ano ko po sana ito na para message yung pong occupy tenantship. Pero dahil maiksi po ang oras, shortcut ko na lamang po. Ako po yung nagpapasalamat sa Diyos ng una dahil ito nga po, naging katiwala at sa pamamagitan po nila Brother Delphin at Ma'am Sally, salamat po sa buhay nila na ako po ay naging katiwala po ng kanilang property dito po sa Sabang. At tunay nga po na sa pagiging tenant po, dahil naranasan ko na rin po mag-tenant doon po sa Paite, talaga po ang tenant po ay buhay po ang taya. Kaya kung nga rin po nasabi, dito nga po kay Mrs. Solidan, kay Elsa, napakalakas po niyang tumahak doon sa mga kapaladamuhan. Tapos nung isang araw, nagkaroon po siya ng takot kasi nakakita po siya ng balat ng ahas. Nasa isang dipa po ang haba nung pinagbalatan ng ahas. Yun na yung ulo pong, yung pong ahas na yun. So sabi ko, ingat-ingat tayo dito sa lugar nito kasi kinakailangan nito magkaroon tayo ng personal na protection sa katawan. Ako kinakailangan magbota o kaya kinakailangan tayo magpantalon. Sa ganoon, protektado tayo. At sa buhay po ng isang tenant, sabi nga po doon sa James 4:17 na sino mang nakakalam ng mabuti at hindi niya ginagawa ay nagkakasala. So kami po ay kinakailangan po, wala man po yung aming amo o yung nagtiwala po sa amin doon, kinakailangan pong gawin po namin yung nararapat. Hindi po kami naroon para pagpasarap lang po doon, kundi kinakailangan po talaga gawin namin yung tamang trabaho na kinakailangan po namin gampanan. At ganoon din po tayo sa ating pamumuhay. Kasi lahat po tayo katiwala po. Naniwala po ba ay katiwala tayo? Tayong lahat. Tayo po ay katiwala ng Diyos sa lahat po ng bagay. Katiwala po sa ating pamilya. Katiwala po sa mga ari-arian. Pero ang lahat po ng yan ay mawawala. Katiwala rin po tayo sa ating sariling katawan. Kasi kung lahat po abusuhin po natin, kakasala po tayo sa Diyos. Kaya marapat lamang po na kung paano po ang Diyos ay tapat sa atin, maging tapat din po tayo sa Diyos. Upang sa ganun po, pagpalain po ang ating buhay. At yun nga po, ang inaano ko lamang po dahil sa sitwasyon po ng isang tenant na hindi naman po pare-pareho ang katayuan ng tenant. Meron pong insurance, yung iba wala. Katulad ko, may insurance naman po ako sa SS. Pero hindi naman po siguro lahat. At yung iba po naman, dito, siguro meron din po mga SS po rito yung iba. Pero doon po sa SS, limitado po yung ating paghinabang. Yun lamang po ating katawan, o kaya sa karamdaman,
doon po may pakinabang po tayo. Pero ang tunay po natin pakinabang ay yung pong assurance na binigay po ng Diyos sa buhay natin. Iyon po yung kaligtasan, iyon po yung nasa John 3:16. Sabi kung sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man na sa kanya ay sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Iyon po ang assurance na binigay po ng Diyos. Kaya sa Diyos po ang kapurihan, sa Kanya po pasalamat. Yun lamang po. Salamat po, Tatay Jesus. Praise God. Sino po na-bless ngayong hapon na ito? Biten, ano? Okay, sige po, tayo po ay tumayo na. Tayo po ay sumambot ng pagpapala ng Lord. We need to leave this room in 3 to 5 minutes. Sige po, taas pa rin yung mga kamay. Sabutin po natin pagpapala na nagmumula po sa Panginoon. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At pakabanalin kayo lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo ng walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin inyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sa inyo nawang lahat. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. I bless you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Pagpalain natin ng Panginoon. So church, tayo po ay magtulong-tulong na ears dito. Yung pagkain po, doon tayo pagsasaluhan sa labas, doon po sa lugar na yun. Amen? Sige po. Salamat po. And this live video will end in 3, 2, 1.